Sa panayam ng resibo sa suspect, ang say ni Arnold na damay lang daw siya sa kaso. Wala naman akong kasalanan at dinadamay niyo pa ako. Bait akong tao, wala akong inaabuso. Wala naman akong ginagawa sa sa batang yun. Dinadamay niya lang ako. Depensa pa niya, sa mahigit isang dekadang lumipas, wala raw siyang kamalay-malay na matagal na siyang wanted. Hindi mo kami na-rest yung time na yun eh. Kasi nagtatrabaho ako kaya lagi ako wala sa bahay. Nasa barangay ako nun eh, yung time na yun. Duty ako nun. Kaya yung time na nung nalaman ko ang gano'n, nagulat na ako. May 6, 2025, nahanap ng resibo ang isa sa mga kapatid ng biktima. Buong tapang na inilakad ni Aliana ang masalimuot na pinagdaanan ng kanyang kapatid na si Michelle. Hindi nila mga tunay na pangalan. 19 na taong gulang lang si Michelle nang pagsamantalan umano ng mga dating opisyal ng barangay. Sabi niya po yung ate ni-rape ako. Sabi ko, Nino. Sabi niya yung mga tao po dun sa barangay, ganun po. Tinanong ko siya, paano nangyari, ganun. Kinukwento niya. Masakit sa akin habang kinukwento niya yun. Umiiyak siya, umahagulgul, malakas yung boses yung... Tapos kinakalma kasi masyado pong maingay, pinagtitinginan nga po kami. Taong 2012 nang maging runner o utusan si Michelle ng mga tauhan ng barangay. Lagi din po doon nakikikain kasi nga ano nga po yung buhay namin noon. Kumbaga piling tanod siya doon, ronda-ronda, nakikikain siya sa barangay. Pinapabayaan po siya ni Chairman noon. Panatag po ako na nandoon siya. Buong akala ng pamilya ligtas si Michelle dahil mga tauhan ng barangay ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may kondisyon sa pag-iisip. Yung mga tao na yun, yung parang lagi pa akong binabati noon para makagaan ako sa loob. Pero ayun pala, may masama na silang ginawa. Learning with disability po kasi siya talagang yung haba ng pasensya yung kailangan sa kanya kasi nakakausap siya ng pero may mga pagkakataon na nagwawala siya, gano'n. Ang itinuturo daw ni Michelle na nanghalay sa kanya, 2 barangay tanod at 1 kagawad. Kagawad po yata, tsaka tanod. Siyempre parang, bakit mo nagawa, di ba? Sa barangay ka pa man din. Di ba, parang takbuhan kayo eh. Sumbungan. Tapos parang siya pa yung gagawa ng gano'n. 2 buwan matapos ang insidente, September 13, 2012, inihain ni Aliana ang reklamo laban sa 3 akusado na sina Arnold Mabini, Eduardo Castillo at Ronaldo de Guzman. Makalipas ang 2 taon, July 28, 2015, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban sa 3 suspect. Hindi akalain ng pamilya na matapos ang 1 dekada, may makuhuli pang suspect. Talagang kahit gaano katagal, talagang yung Panginoon natin nung tutulong na makagawa talaga ng, di ba po, ng hustisya, mabigyan ng hustisya. Hindi na nga po kami kumikilos pero iba po pag Diyos ang kumilos, di ba po? As of now, wala tayong information as to the whereabouts of the 2 suspects. We will do some casing surveillance siguro ulit. Try to look for some other avenues on how to catch these 2 suspects. We are hoping to bring justice to our victim. Base sa dokumentong nakuha ng resibo mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, kumpirmadong pumanaw na ang 2 pang suspect na sina Eduardo Nuki at Ronaldo de Guzman. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.